Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Mga kapatid, tayo sama-samang dumulog sa hapag ng ating Panginoon. Ngayong tayo na sa ika-6 na gabi ng ating ginagawang pagsiyam sa paghahanda sa pagsilang ng ating Panginoon. Itaasanin sa Diyos ang ating may intensyon at panalangin, lalo na hingin natin ang biyaya ng kasunuran na ipinakita ng mahal na Birheng Maria. Upang maging karapat-dapat tayo sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Puri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulu'y kalooban. Inupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, inuluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kinapurihan. Ginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, din mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Pagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon,
Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-asan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan. Noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at sa ilukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan, katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan sambahayanan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Ang Pangino'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, mayari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyang sandigan, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Sino ang marapat tumawon sa purol ng buwan? Sinong ang ahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay,
Panginoon Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya, pawawalang sala, kayo na sino mang lumapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Pangino'y darating sa dakilang ari natin. Ang lahat po ay magstayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, alam ng lahat na siya ibaog, ngunit taglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayong ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po sa iyo, Father BM. Batiin natin ang ating katabi ng magandang gabi. O bati ang katabi ninyo nang wawala ang inyong antok. Magandang gabi po sa inyo. Alam po ninyo, ang isa sa mahirap at struggle natin sa buhay ay kung papaano tayo sumunod. Mahirap sumunod. Natatandaan ko po, nung ako ay bagong pari pa, ako ay napa-assign sa isang malaking parokya sa Tayabas. Ako'y tuwang-tuwa kasi ang aking parish priest ay si Monsignor Milicia. Napa-assign din dito sa katedral. Marami siyang itinuturo at masarap maglingkod sa Tayabas kasi madaming MSK, madaming gawain. Kaya doon mo mararamdaman talaga ang iyong mga gawain bilang pari. Usually po, ang assignment ng assistant ay 3 taon. Pero wala pa akong 2 taon, 1 taon at 4 na buwan. Tamang-tama magpepiesta sa Tayabas. Ang saya ng paligid kasi magpepiesta. Sabi sa akin ng obispo, ikaw ay ililipat ko. Dadalhin kita sa seminaryo. Mahirap pala yung gayon. Yung bang ramdam mo na ito na yung iyong buhay, ito na yung parokya mo, masaya ka na dito, madami ka nang ginagawa, tapos bigla kang aalsin. Dadalhin ka doon sa seminaryo, sa minor seminary sa Sariaya. Nakakabigla, nakakalungkot. At yung unang pagtugon ay medyo nagtatanong bakit ako. Katulad ni Maria siguro, nagtatanong din, bakit o papaano mangyayari ito, tanong ni Maria. Sapagkat si Maria po sa ating ebanghelyo ay napakinggan natin, ang kanya namang buhay ay siguro hindi yung ninanais ng Diyos para sa kanya. Ang buhay ni Maria ay simple lang ang gusto niyang mangyari. Maaring magkaroon ng maraming anak, masayang pamilya, dahil nung panahong yon siya ay betrothed na o nasa betrothal na sila ng kanyang magiging asawang si Jose. Kaya nga maaring madami ng pangarap si Maria. Pero biglang pumasok sa eksena sa buhay niya ang Diyos sa pamamagitan ng anghel at sinabi ang plano ng Diyos para sa kanya. May tanong si Maria sa anghel, paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Hindi ito pagdududa, katulad ng naganap kay Zacarias. Kung inyo matatandaan, kahapon, ang gospel ay tungkol sa annunciation din ng anghel kay Zacarias na silang dalawa ng kanyang asawang si Isabel o si Elizabeth ay magkakaroon ng supling. Bagamat matagal na itong hinihingi ni Zacarias, pero parang nagduda pa rin siya. Paano mangyayari samantalang sila'y matanda na? Tapos ang kanyang asawa ay baog pa, si Elizabeth. Mahirap po yun kasi sabi, possibly, si Elizabeth noon ay mga 70 or 80 na. Diba? Ang hirap po nung ikay matanda na, magbubuntis pa. Sino sa inyo dito ang 70 years old? Pataas nga ang kamay ng mga 70 years old. Huwag na kayong mahiya at kayo na may itsura talagang 70. Nahihiya pa kayo. Biruin niyo, magbubuntis kayo ng ganyan. Ang hirap po nun, ha? Pero naganap ang lahat dahil may plano ang Diyos. Ngayon, si Maria, ito ngayon, siya'y tinawag para maging ina. Pero papaano samantalang siya'y dalaga? Mahirap yon para kay Maria, kasi hindi niya alam anong naghihintay sa kanya. Pwede siyang parusahan. Dahil sa kulturang Hudiyo, pag ikaw po ay nagdalang tao o nagbuntis, na ikaw ay hindi pa naiikasal, pwede kang parusahan. Ikaw ay dadalhin sa plaza o sa parke, doon ka babatuhin hanggang sa ikaw ay mamatay. Pwedeng mangyari yun kay Maria. Siguro kung sa panahon natin ngayon, kung ganun pa rin ang kultura,
ang dami ng nabato sa Perris Park. Kasi ang dami ng nabuntis na hindi pa naiikasal. Isa ho yun sa mga risk na hinarap ni Maria. Pero dahil ito ay plano ng Diyos para sa kanya, dahil meron siyang tiwala sa Diyos, ang naging sagot ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Isang pagtalimang may pagtitiwala ng isang alipin na pinagtiwalaan ng Diyos at naging katiwala ng kanyang anak dito sa mundo. Ito si Maria bilang isang katiwala ng Diyos, tinanggap na may kagalakan, kasayahan, ang panibagong papel at misyon niya sa buhay. Iniwanan ang kanyang sariling plano at gusto at tinanggap na may kasunuran ang bagong panawagan ng Diyos. Sa ating pong karanasan, mahirap sumunod. Mahirap sumunod kasi meron kang isinasaalang-alang parati. Dalawa po kasi yan pag pinag-usapay kasunuran. Meron kang iiwanan at meron kang haharapin na hindi mo naman alam kung ano yung haharapin mo. Meron kang iiwanan kung saan ka komportable na, kung saan ka masaya na, kung saan ka secured na. Iiwanan mo yon kasi susunod ka sa nagpapasunod sa iyo dahil meron kang ibang pupuntahan. At yun ang aayaw ho natin. Maiiwan natin yung securities natin. Maiiwan natin yung ginagawa natin na nagbibigay sa atin ng kasayahan. Kaya mahirap utusan ng magulang ang anak na maglinis ng bahay o magdayag ng pinggan pagkatapos kumain kapag ang anak ay hawak na ang cellphone at nagpe-Facebook na o nag-EML na. Mahirap utusan kasi aayaw bitiwan ang cellphone. Aayaw bitiwan ang kanyang kasayahan. Mahirap papuntahin sa isang lugar kapag ikaw ay konbenyente na sa isang lugar at secured ka na. Mahirap palipatin ang upuan sa inyong kinauupuan ngayon kasi yan na yung paborito mong upuan. Kapag may lumapit sa iyong asiret, pwede po ba kayo lumipat doon? Aayaw mo. Makikipag-away ka sa asiret. O kaya titingnan mo ng masama yung katabi mo pag ikay pinapaipod. Kasi yan ang security mo eh. Diyan ka na masaya sa upuang yaan. Malapit ka sa electric pan, malapit ka sa unahan, o malapit ka sa likuran, madali ka makakaalis. Kaya aayaw mo nang ikay aalis dyan. Kaya mahirap sumunod. So yun ho ang kahirapan sa atin. Ayaw natin na mawawala yung ating pinahalagahan. At mahirap kasi hindi mo alam ano ang nag-iintay sa iyo. Ano yung ipagpapalit mo sa iniwanan mo. Kaya hindi na baling dito na ako. Hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa akin. Pero sabi nga po natin, the keyword is tiwala. Magtitiwala ka sa Diyos. Magtitiwala ka sa taong nagpapasunod sa iyo dahil itong taong ito, itong Diyos na ito, merong mas magandang plano kesa sa plano mo sa iyong buhay. Ang buhay Kristiyano ay parating buhay kasunuran. Kaya parati tayo po inaaniyahan na sumunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi gusto ng Diyos dalhin tayo sa mainam na pastulan. Gusto ng Diyos mapabuti ang ating buhay. Pero ayaw natin. Kasi masaya na tayo sa ganitong buhay. Masaya na tayo dahil napagbibigyan natin yung gusto natin. Pero iba ang gusto ng Diyos para sa atin. Yun po ang maganda nating pagnilayan sa ating buhay, sa halimbawa ng mahal na Birhen. Siguro kung tatanungin mo si Maria, dito na lang ako, okay na ako dito. Pero may ibang gusto ang Diyos para sa Kanya. Ano ang kailangan sa nagtitiwala, nagpapakababa? Dahil sa kababaan ng loob, hindi lang sarili mo ang iyong iniisip.
Hindi yung gusto mo lang, hindi yung pinapahalagahan mo lang, kung hindi mas itinataas mo ang pagtanaw sa buhay at nakikita mo yung tamang pagtugon sa nagtitiwala sa iyo at tumatawag sa iyo. Kaya magandang tingnan po o sisayin ng sarili natin. Tayo ba ay aktibong nakikisangkot sa buhay ng simbahan? Tayo ba'y nakikisangkot sa ating munting sambayan ng Kristiyano, sa ating kapitbahayang Kristiyanong katiwala, sa buhay katiwala, sa balikhandog tayo ba'y gumagawa? Hindi. Bakit? Mahirap kasi yan. Mayat maya, meron kayong pagpupulong, meron kayong Bible sharing, tapos maghahandog ka, buwan-buwan, magbibigay ka. Sayang naman, pantaya ko rin ito. Sayang naman, pambili ko rin ito. Diba? Security natin yung iniisip, hindi yung iba. Pero the moment na inisip mo yung iba at iniwanan mo yung sarili mo, masaya kang makatutugon sa panawagan at paanyaya ng Diyos. So yun ang mabuting katiwala. Yun ang inaasahan sa atin sa tulong ni Maria. Huwag magpaalipin sa sariling gusto lang. Kasi the moment na kayo nagpaalipin sa iyong gusto, mahihirapan kang sumunod sa gusto ng Diyos. Pero parating tatandaan, ang gusto ng Diyos ay magdadala sa atin sa buhay kabanalan. Kaya matutong sumunod, matutong magtiwala, matutong magpakumbaba. Ang lahat po ay magsitayo para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, bilang mga katiwala ng Diyos, manalangin tayo upang pagkalooban tayo ng kaligayahan na siyang magpapaningas ng ating puso sa pag-imisyon at pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Ang ating itutugon, Panginoon, puspusin mo kami ng kaligayahan sa aming pagtugon. Panginoon, puspusin mo kami ng kaligayahan sa aming pagtugon. Naway magdulot ng kaligayahan ang mga turo at halimbawa ng Santo Papa, mga obispo at mga pari sa sambayanan upang makatugon sa panawagan na maging mabuting katiwala. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng kaligayahan sa aming pagtugon. Naway ang mga naglilingkod sa pamahalaan ay maligayang maglingkod sa kapwa na sa kanila'y ipinagkatiwala. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng kaligayahan sa aming pagtugon. Naway ang mga naslaylayan ng lipunan, mga kapuspalad at mga may sakit, ay may galak na magsumikap na makaahon sa kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng kaligayahan sa aming pagtugon. Naway ang bawat pamilya ay magsilbing mabuting katiwala ng bawat isa at instrumento ng kaligayahan ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng kaligayahan sa aming pagtugon. Naway ang mga nalulumbay, nangungulila at lumalaban sa depresyon ay pagkalooban ng Diyos ng kagalakan at pag-asa sa tulong ng panalangin ni Maria. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng kaligayahan sa aming pagtugon. Naway ang mga yumao sa mundong ito ay magkamit ng walang hanggang kaligayahan sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng kaligayahan sa aming pagtugon. Ama, sa tulong ng halimbawa ng mahal na ina, tulungan mo kaming maging mabuting katiwala ng iyong mga kaloob at maligayang tanggapin ang misyon bilang tagapagpalaganap ng mabuting balita mo. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo, maaari na pong umanay sa gitna ang mga may dala ng alay.
Ang lahat po ay magsitayo. Nalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito, upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Na maraming makapangyarihan, turing ang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pag-usog mo sa Kanya ay pinahayag ang lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birhen na Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Kayo pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik, nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Parang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin ng banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Mel Rey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kay Sana mga apostol, ni San Fernando at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Bilang nagkakaisang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa araw at patawarin mo aming sala tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami
sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumiyo rin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at din. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo at maging masunurin sa Diyos. Salamat sa Diyos.